Itinataas natin ang ating mga kamay sapagkat ipinapahayag natin na wala tayong magagawa kung walang Diyos sa ating buhay. Hallelujah. Oh, Jesus. Panginoon, patuloy ka po naming linalapitan sa umagang ito. Patuloy po kaming nagpapasalamat sa dakilang biyaya na patuloy mo pong ipinagkakaloob sa buhay ng bawat isa. Salamat sa pag-iingat. Salamat po sa pangunguna. At salamat sa proteksyon na patuloy po naming nararanasan. O Diyos, dumudulog po kami sa iyo nang mayroong kababa. Taglay ang isang pusong nagpapakumbaba. Taglay ang isang pusong patuloy na humingi ng tawad sa lahat ng mga pagkukulang at mga pagkakasala na aming nagagawa. Patawarin niyo po kami, dakilang Diyos. Hugasan at linisin ang iyong mapulang dugo na dumaloy sa krus ng Kalbaryo. At pakabanilin sa pagkakataong ito at sa mga susunod pang araw at panahon. Lukuban mo kami ng iyong Santong Espiritu. Holy Spirit, pinupuri ka namin sa umagang ito. We welcome your presence in our midst, O God. Guide us, O Holy Spirit. Lead us, O God. Buksan mo ang aming puso't isipan upang patuloy po namin maranasan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, kami po ay sama-samang nananalangin. Itinataas po namin, O Diyos, ang mga lugar na nasa lanta ng bagyo, especially, Panginoon, sa Cagayan Valley, Lord Jesus. So yung kamay namin ay pinagkakatiwala, even yung Tugigaraw, Isabela, at iba pang panig ng Pilipinas na nasa lanta ng bagyo. So yung kamay namin ay pinagkakatiwala ang kailang mga buhay. Patuloy niyo pong hipuin ang kailang mga puso. Maranasan nila ang kaaliwang galing sa iyo. At malaman nila, Panginoon, ang pag-ibig na nagmumula po sa iyo. Ikaw ang aming lakas, O Diyos. Ikaw ang aming pag-asa. Sa kabila ng mga pinagdadaanan namin, O Panginoon, patuloy na nararanasan namin ang iyong kapangyarihan. Patuloy naming nararamdaman ang iyong pagkalinga. Tunay na hindi nagmamaliw ang iyong pag-ibig. Hindi ka kailanman nang iwan at hindi mo kailanman binitawan ang mga anak mo na nagtitiwala sa iyo. Tapat ang iyong mga pangako at tapat ka sa mga pangakong binitawan mo. Salamat, Panginoon, dahil may isang Diyos kaming nalalapitan at nakakapitan sa mga panahong kami po ay dumadaan sa iba't ibang klase ng trahedya, sa iba't ibang klase ng sakuna, at sa iba't ibang klase ng pagsubok. Andyan ka para kami po ay pangunahan. Andyan ka para kami po ay patnubayan. Patuloy mong pagpalain ang mga anak mo na patuloy na nagtitiwala at nananampalataya sa iyong harapan. At dalangin ko po sa bawat churches, Panginoon, all over the world, lahat po ng mga lingkod mo na itatayo mo sa pulpito sa harapan ng iyong presensya. Patuloy niyo po silang itago sa iyong likuran upang ikaw ang patuloy na makita at ang kapangyarihan mo ang patuloy na marinig. At mahayag sa aming kalagitnaan ang bawat churches, Panginoon, na may gawain sa sandaling ito. Sa iyong kamay po namin ipinagkakatiwala ang katagumpayan at sa iyong mabiyaya at makapangyarihan kamay namin ipinagkakaloob ang kaayusan ng bawat gawain. Sapagkat ikaw ang Diyos ng kaayusan. Ikaw ang Diyos na naglalagay ng lahat ng bagay sa kaayusan. At pinupuri po namin ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo po ang iyong mga lingkod na gagamitin ang oras na ito at sandaling ito upang ibalik sa iyong harapan at sa iyong pangalan ang pinakamatamis na papuri, karangalan at pagsamba. Hawakan mo po ang kabuuan ng praise team. Even, Lord, ang iyong lingkod na gagamitin sa katauhan po ni Pastor Edwin Crisostomo. Sa iyong kamay namin ipinagkakatiwala ang kanyang buhay. I-anoint mo po siya ng iyong triple portions of your anointing. Yung fresh anointing came from you. Balutan mo siya ng iyong banal na dugo at silyuan ng iyong banal na espiritu. And let the presence of the Almighty God be upon him. So that, Lord, patuloy niyang maipangaral ng may kapangyarihan ng mayroon pong pag-ibig sa iyong salita, ang mga salita mong lalabas sa kanyang bibig. Naniniwala po kami na ito po ay magdudulot ng buhay, magdudulot ng pag-asa, at magdudulot ng kalakasan sa iyong mga anak na patuloy na umaasa at nananalig sa iyong pangalan. Patuloy niyong pagpalain po ang ministeryong iniatang mo kaya Pastor Edwin, Lord,
At sa iyong kamay po namin ipinagkakatiwala ang kabuuan ng lahat ng gawain sa lahat ng dako ng bansa ng Pilipinas, O Diyos. Maging sa ibang dako pa ng bansa, O Diyos. Sa iyong kamay namin ipinagkakatiwala ang lahat ng gawain. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, patuloy po natin palakpakan ng Diyos at patuloy po natin sambahin ng Panginoon sa pamamagitan ng mga awiting nararapat sa ating Diyos na buhay. Jesus, patuloy po nating palakpakan ang ating Diyos. Hallelujah, Jesus. Yes. Patuloy natin sa iwan at patuloy sa Panginoon. Patuloy natin makatuwa para sa kanyang pangalan. Who is the pain for the pain? Who is the hope for the hope? Who
Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Patuloy ka namin pupurihin at patuloy ka namin sasambahin. Hayaan mong ihandog namin sa umagang ito ang aming mga sarili para bigyan ka ng karangalan at bigyan ka ng talumpalatian. Jesus. Oh, thank you, Lord. We glorify your name. Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Lord. Ako'y dinulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Maging dapatin mo na ikaw ay mamasdan. Makaliig ka, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y tumutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Maging tapatin mo na ikaw ay mamasdan. Makaliig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Ano yan ang walang hanggang mga mapurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y tumutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Maging dapatin mo na ikaw ay mamasdan. Nakaliig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga mapurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga mapurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yan ang panalangin ng aming mga puso, Panginoon, ang pagalian mo ang bawat isa at patuloy na makita ang iyong mapangyarihan sa aming mga buhay. Oh Jesus, we worship you, Father God. We glorify your name. Yaman,
pagpitig at pagmulat ng aming mga diwa. Pangalan mo, Panginoon, ang aking tinuturan. O
Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. We worship Father God. You may now be seated, please. At sa umaga pong ito, patuloy po nating ihanda ang ating sarili. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. At bago po tayo magsimula at bago ko po tawagin ang lingkod ng Lord na pinadala ng Panginoon sa umagang ito, hayaan niyo pong batiin ko muna ang ibang mga kapatiran natin sa ibang bansa. At si Sister Bibilin Lazaro, she was in Bahrain and she was with us at nanonood po siya sa atin ngayon. Even yung mga kapatiran po natin sa Qatar, sina Tita Edna Lazaro at sa Sister Miriam Lazaro, at yung iba pang kapatiran natin sa UAE na nanonood po ngayon, at yung mga kapatiran po natin sa Japan, yung family Coronel, at yung mga kapatiran po natin sa Taiwan, nanonood din po ngayon ang family Santos sa pangungunan ni Brother Christian at ng kanyang may bahay. At yung iba pang mga kapatiran po natin sa United Kingdom na nanonood din po ngayon. Even yung kapatid natin sa Saudi na si Tita Agripina Jordan, anak ni Nanay Florentina. Wala ata ngayon si Nanay Florentina sa kadahilan ng brownout pa rin hanggang ngayon sa malamig. Okay, yung family Jordan at family Ramos and family Padlan ay wala ngayon dahil sa brownout. At glory to God dahil binigyan tayo ng Lord ng pagkakataon na magkaroon ng kuryente ngayon. Pinag-pray po namin yan, pinag-pray ni Chairman at declaration niya kakahapon. Nung siya po ay nag-chat sa akin, sabi niya, Pastor, i-declare natin na magkaroon ng kuryente dyan sa barangay ng San Pedro. And glory to God, thanks be to God dahil nagkaroon nga sa biyaya ng Panginoon. So, there's power in declaration. Sa pangalan ni Jesus, mayroon pong nagaganap kapag na tayo po ay sama-samang nagdideklara ng kabutihan at kapangyarihan ng Panginoon. At sa iba pang kapatiran natin, sa ibang dako ng bansa, yung anak ni Tatay Lolo na nasa US ngayon, at si Tita Edna Ortega na nasa US din po ngayon. So ingat po kayong lahat dyan at patubayan po kayong lahat ng Panginoon. Patuloy pong hawakan ng Diyos ang inyong mga buhay at ingatan po kayo ng Panginoon. At welcome din po natin yung nakita ko, yung isang kapatid nating maganda, ang Tita Leonor. Welcome po natin si Tita Leonor. Kasama ng kanyang dalawang guwapong anak, si Brother Chichi na siyang tumugtog kanina, si Kuya Ramses. Ramases or Ramses? Ramases. So salamat po, kasama natin siya ngayon, sila. At glory to God. Si Tita Ganda, mukhang ngayon lang natin nakasama. Akay nyo rin po. Glory to God. At si Tita Beauty na nasa likod din po, yung may anak. Tita Eileen, yung katabi mo, welcome po natin. Palakpan natin sa Lord sa buhay niyo. Anak kapatid po natin. So, pagka magaganda ho, nakakalimutan ko yung pangalan. Oh, praise God. Praise team, okay lang kayo dyan. Wag kayong tumayo. May ilang bakanting upuan pa rito. At yung mga nasa likod, baka kapatid, kung gusto nyong samahan kami sa pagtayo, wala namang problema. Pero kami kasi hindi kami makangawid dahil nagsasalita kami. May upuan pa rito, mga kapatid. Talagang gusto nyong tumayo dyan. Okay lang kayo dyan sa likod. Okay, sige. Okay, wag na po natin patatagalin pa. Patuloy po natin ihanda ang ating mga sarili upang pakinggan ang mensahe ng Diyos na dadalhin ng kanyang lingkod na isinugo ng Panginoon sa lugar na ito at pinadala niya sa lugar na ito. Let's welcome the presence of God sa anak ng Diyos, sa katauhan ng aming BECM Chairman, Pastor Edwin Crisostomo from Christ the Living Stone. Palakpakan po natin ang Diyos sa kanyang buhay. Kasama niya po ang kanyang may bahay sa Pastora. Palakpakan din po natin, Pastora. Pwede po ba namin makita yung inyong ganda? Yan po si Pastora sa may bahay po ni Pastor. Yan ang totoong may bahay na may bahay. Yung may bahay ko, walang bahay, Pastora. Sorry. Napakasarap naman ang pagpapakilala mo sa akin. Praise the Lord, Pastor. Isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kagalakan ko po at ako'y tuwan-tuwa na maging bahagi po ng inyong gawain. Amen. Bagamat ako po ay talagang marami ding schedule ngayong araw ay ang Lord po hindi po natin pwedeng tanggihan. Lalo na sa katulad nyo na ang puso ay nag-uumapaw sa ating Panginoon. Amen. Kanina po, pagdating ko ay nakausap ko po si ate. Hindi ko muna alam ang pangalan niya. Yoli. Ate Yoli, magandang umaga po sa buong worship team. No? Narinig ko na yung mga dumadating, may mga taga-anggat,
May mga taga-Santa Maria. Agad lang mas Agad pa, may taga-Santa Maria pa ba? Wala na. So ano po, ano? Pero I'm so blessed na naririnig ko na may ganun. Nandun yung kahit malayo, is not, hindi po usapin yung malayo yung lugar. Amen. But the heart attitude ng ating mga puso. Ano ba yung talagang laman ng puso natin? Yung maibigay natin yung pagpupuri at pagsamba at pasasalamat sa ating Panginoon. Napakalaga po na nagbibigay tayo ng pasasalamat sa Panginoon. Amen. Kasi yun ang tinitignan sa atin ng Lord eh. Anak, ikaw ba magpapasalamat kahit dumanas kayo ng baha? Anak, ikaw ba magpapasalamat kahit may sakit ka ngayon? Yun ang tinitignan ng Diyos sa atin, yung attitude po ng ating mga puso. Kaya po sa umagang ito, wag niyo po ako tutulugan, samahan niyo po ako. Jesus. Ano? Gigising lang po namin. Okay, gigising lang po. At pagpaumanhin niyo po, nagpapasabi na ako na ako po ay agad din aalis mamaya. Pagkat meron din po kaming pangalawa pang gawain po sa Pamatilan Pustos. Kaya tayo po'y manalangin muna. Bagamat ang ating pastor ay nag-pray na kanina, I would like to share a prayer this morning. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw po may likha ng langit at lupa. Maging ang aming mga buhay sa iyo po ay nagmula. Amen. Wala po kaming magagawa kung kami po ay hiwalay sa iyong banal na Espiritu Santo. Kaya naman, Panginoon, sa umagang ito, patuloy po kaming nagpapasiya ng aming mga puso sa lahat ng uri ng kasalanan ng aming po nagawa, naisip man, o nasalita man ng aming mga labi. Pakalinisin mo po kami sa umagang ito upang maging karapat dapat kaming tumanggap ng iyong mensahe sa aming bawat buhay. Na maging gabay namin at aming direksyon sa aming pamumuhay bilang mga Kristiyano. Na makita po sa amin ang tamang puso ng pagsamba Yes, sa Lord Espiritu. Ingatan mo po ang bawat isa. At inaangkin na po namin ang katagumpayan ng gawain ito. Yes, Jesus. Simula pa kaninang umaga until now, hanggang mamayang pagtatapos. Walang uuwi nang hindi mapagpapala sa araw. Amen. Amen. Lord. Walang uuwi nang hindi makakaranas ng kapangyarihan mo, Panginoon. Yes, Lord. Walang uuwi nang hindi magkakaroon ng kagalakan sa kanilang mga Amen. maging sa mga kapatid namin na wala dito, maging yung mga nasa ibayong dagat, Yes. pagpalaan mo po sila. Yes, Jesus. Anumang pagpapala na manggagaling sa iyo, ay tatamuhin din nila Amen. sa Thank umagang you, Lord. ito, Panginoon. Praise be declared it. Itago mo po lamang Lord. ngayon lingkod sa iyong banal na krus, na maipahayag ang katotohanan ng iyong salita, at ikaw lamang maitaas sa aming kalagitnaan. Pinupuri ka namin, Panginoon. Ito lang po ang aming samang dalangin na may pasasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Once again, thank you, Pastor Tom. Thank you, kay Lord, Pastor. It's my pleasure na maging bahagi po ako ng inyong gawain. Amen. Alam niyo, nagtatanong ako sa Panginoon, ano ba ituturo ko, Lord? Hindi naman nila anniversary. Kasi ituturo ko mamaya sa kamatilan is understanding calamity. So, all about calamities. Pero hindi yun ang sinasabi ng Lord sa akin para sa inyo. It is, dumaan tayo sa pagsubok. Baha, bagyo, malakas na hangin, makain masirang tahanan. Pero ang gusto ng Panginoon sa umagang ito, yung puso natin, ang kanyang ayusin. Amen. Hallelujah. Kaya nga, samahan niyo po ako sa aklat na Isaiah, chapter 29, verse 13. English na po itong PowerPoint ko, no? Sabi po ay ganito, Pastor. the Lord says, these people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship of me is made up only of rules and taught by man. Makita po natin na sinasabi po dito, pasensya na po, medyo na down yung aking Meron tayo dito. Ayun na. Sinasabi po rito na tayo na po ay nagpupuri sa Panginoon, na tayo po ay ginagamit natin ang ating mga labi, ang ating mga bibig, pero ang mga puso naman natin ay malayo sa Kanya. Amen. Ito po ay literal na nangyayari sa atin.
Nadala-dala po natin ang ating katawan, nadala po natin ang ating mga labi, ang ating mga bibig. Subalit ang ating puso ay malayo sa ating Panginoon. Amen. Napakahalaga po ng panalangin. Sabi nga po ni Pastor Tom, nung pinausap ko siya kagabi, or kahapon pala, Pastor Tom, may kuryente na ba dyan? Wala pa. Kasi alam po, walang kuryente for almost 4 days. Sabi ko, let us make a declaration. Amen. Na ngayong itong araw na to, na this is the day that the Lord has made, pupurihin natin siya na may kagalakan at lahat ng imposible ay gagawin niya. Amen. At isa nga po sa sinabi ko, huwag ka mag-alala, Pastor Tom, mamaya magkakakuryente yan. Amen. Alam nyo, kanina 1 o'clock in the morning, gising ako. Sa amin naman nag-brown out. Sabi ko, Lord, parang hindi yata pinakinggan mo yung pangalalaki ko. Parang baliktad ka. Ayun pala, nagkakuryente naman dito. Amen. Pero pagdating po ng 3 o'clock, nagkakuryente din sa amin. So, ayun po, napakalakas po ng panalangin. Amen. There's a power in prayer. Yes. Because prayer generates power. Kapag po ang sandam ay nag-create ng alon o ng agos, nag-create yan ng kuryente. Parang ang panalangin, kapag tayo nananalangin na may tamang attitude ng puso natin, nag-create po yan ng kapangyarihan. Narinig tayo Amen. ng Panginoon. And the question is, paano ba tayo napapakinggan ng Panginoon? Hindi po lahat ng panalangin ay napapakinggan ng ating Panginoon. Amen. Bakit hindi napapakinggan? Because may mali po sa ating mga puso. Second slide niya kami. Yeah. Ang Panginoon po hindi po tinitignan ang ating mga panlabas na tikas o kanyan. Amen. Ang tinitignan po ng Panginoon sa atin ay ang ating mga puso. Dito po sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, but the Lord said to Samuel, do not consider his appearance of his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Amen. Ito po yung panahon na si King Saul o si Haring Saul ng Israel ay papalitan ng Diyos dahil sa kanyang hindi pagsunod sa sinasabi ng Panginoon. At sabi ng Panginoon kay Prophet Samuel, pumunta ka sa tahanan ni Jesse. Nandoon, isa sa mga anak niya ang aking hinirang. Lahat ng anak ay present ni Jesse. Pero sabi ng Panginoon, hindi yan. Sabi ni Prophet Samuel, eto na siguro, napakaganda lalaki niya, matikas, maganda, malaki ang katawan. Pero sabi ng Panginoon, hindi yan. Eh, tinanong niya, meron ka pa bang anak? Eh, tinulungan ni Jesse, nandun po, si David, nagpapastol. At nang makita ito ni Samuel, ni Prophet Samuel, ikaw ang itinalaga ng Diyos. Why? Kasi nga yung puso ni David ay tama sa Panginoon. Amen. Wala pong ginagawa si David sa kanyang buhay kundi ang manalangin. He always pray for the will of God. Kaya po sa ating buhay bilang mga mananampalataya, dapat po maging mapanalangin tayo. Amen. Minsan po ay may nagregalo sa akin na isang long sleeve. Na yung long sleeve ay napakaganda. At nang tinignan ko yung kanyang tatak, nakalagay doon attitude. Sabi ko, meron pa ng tatak ng long sleeve na puno ng attitude. And then I asked the Lord, Lord, ano ba ibig sabihin ng attitude? Kala ko kasi ang attitude, ugali. Tama naman, ugali. Pero nung tinignan ko siya sa dictionary, nakita ko doon, ang unang-unang meaning ng attitude is posture. Kung titignan natin sa Tagalog, ang ibig sabihin ng posture ay bikas. O yung tindig, o yung ayos, o yung itsura, yung anyo, o hugis. Same as in our heart. Di ba pagka tayo nakabihis ng maayos, ako ganap, maayos po yung aking damit ngayon. Pero hindi ko man sinasabi na kung hindi kayo nakabihis ng maayos, ay hindi man tayo katanggap-tanggap sa Lord. Panlabas lang naman yan. Di ba pag tayo po yung maayos ang pananamit natin, parang kahit saan ka pumunta lugar, parang hindi ka makiharap sa tao. Kasi ayos ang tindig mo. Ayos ang postura mo. Same as in our heart. Amen. Kapag ka maganda ang anyo ng puso mo, kapag ka maganda ang hugis ng puso mo, kapag ka maganda ang attitude ng puso mo, katanggap-tanggap tayo sa Panginoon. Amen. Hallelujah.
Meron pong apat na attitude na dapat nating makuha. Dapat nating panghawakan sa ating mga buhay. As we come before God. God bless you. Number one, the fear of God. Hallelujah. Madalas na natin ito naririnig. Napakarami ng teaching about pagkatakot sa Panginoon. Pero ang tanong, natatakot ba tayo talaga sa Panginoon? Dapat magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Lord. Iyan yung unang-unang hinahanap sa atin ng Panginoon. Ang matakot tayo sa Kanya. Ang isang anak, tama lang na matakot tayo sa ating mga magulang bilang pagkilala natin. Pero hindi yung pagkatakot na halos ayaw ka nang kausapin. Na kapag ikaw bilang ama, dumadating ka ng tahanan, yung anak mo kumapalik sa itaas. Kapag ikaw may umaalis, natutuwa naman yung mga anak mo. Hindi po yun yung gusto pagkatakot ng Diyos. Ang gusto ng Lord na pagkatakot sa Kanya ay yung natatakot tayong gumawa ng masama. Yung tatakot tayong mamuhay sa kasalanan bagamat sinasabi natin na tayo ay mga Kristiyano. We are not living in the likeness of Christ. Ang gusto ng Panginoon, kung natatakot kayo sa akin, matakot kayong gumawa ng kasalanan. Amen. At iyan yung hinahanap sa akin. Have a fear. Next slide. Sabi ng Hebrews chapter 5:7, during the days of Jesus' life on earth, He offered up prayers, petition with fervent cries and praise to the one who could save Him from death. And He was heard because of His reverent submission. Maging si Yesu Cristo, nagkaroon siya ng isang napakababa o mapagpakumbabang pagpapasakop o pagkatakot sa Ama. Sabi niya, Ama, ilayo mo po ako sa saro ng paghihirap na ito. Subalit, huwag ang kalooban ko ang mapangyari, kundi ang kalooban mo. Amen. That is a submission, a total fear to His Father in heaven. Amen. Ganyan po yung nais ng Panginoon sa atin. Tandaan po natin, kahit gaano pa kaganda, kahit gaano pa katimyas ang ating mga panalangin, kahit gaano pa katatas o eloquent ang ating mga pagdarasal sa Panginoon, kung hindi tama ang anyo ng puso mo, all of that is useless. Amen. Makikita po natin ito sa Bible. In Genesis, sa panahon po ni Adan at Eva, nagkaroon po sila ng dalawang anak. Ito po ay si Abel at si Cain. Pareho po sila naghandog sa Panginoon that time. Alam natin si Abel ay isang mangangaso o pastol at si Cain ay isang magsasaka. Nang magandog po si Cain, kumuha siya ng kanyang mga inaning gulay, mga prutas, dinala niya sa Panginoon. Si Abel ay ganun din. Pinili niya yung mga unang anak ng kanyang mga alaga at kinuha niya yung pinakamagandang bahagi nito at ibinigay sa Panginoon bilang susunuging handog. Kaninong handog ang tinanggap ng Panginoon? Abel. Kay Abel. Bakit? Bakit hindi tinanggap yung kay Cain? Dahil ba ayaw ng Diyos ng gulay? No. Dahil hindi tama ang puso ni Cain. Meron siyang inggit kay Abel. At yung paraan ng kanyang paghahandog, basta lamang siya kumuha. Dinala niya sa Diyos. Pero si Cain, si Abel, pinili niya yung pinakamataba, yung pinakamagandang alaga. The best. At iyon ay naging mabangong handog sa ating Panginoon. Amen. Likewise in our heart, kapag tayo sumasamba sa Panginoon, meron lang ba tayong basta may madala? Hindi po. Gusto ng Panginoon, the best yung dala natin para sa Kanya. Yes. Ano yung unang-unang ini-expose natin kapag lumalapit tayo sa Panginoon? Yung puso natin. It's not hindi yung ating kapuan, hindi yung laman ng ating bulsa. Hindi yung yaman mo, sabi nga nung kanta natin kanina, lahat yan ay lilipas, katanyagan, yaman. Amen. Ang tinitignan ng Lord sa atin, ang unang ino-offer natin sa Kanya when we come to worship Him, when we come before God, is our heart. Praise the Lord. Napakan po natin ang Panginoon. The attitude of our heart. Tandaan po natin, lahat po yan ay mababaliwala kapag hindi tama ang puso natin. Nakikita po, napakaganda ng gagawin dito ng Panginoon. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah.
Nakita ko si Pastor Tom, yung kanyang pagtayo. Matagal ko nang kilala yan. Yung suporta niya sa akin sa BSM, sa chairman, nakita ko yung puso ng taong ito. Yung attitude ng puso niya nga. Hindi siya sa tao naglilingkod, kundi sa Panginoon. Hindi ko po siya tinataas. Ang sinasabi ko po sa kanya yung anyo ng puso niya, yung tao ito. Kaya po napakahalaga na meron po tayong pagkatakot sa Panginoon. Bakit tayo dapat matakot? Unang-una, our God is a consuming fire. Amen. Ano ibig sabihin yan? Sinusunog niya yung mga nagkakasala. Ito'y panahon ng lumatipan. Salamat ngayon, pagka makasalanan ka, hindi ka tutupukin ng apoy. Ha? Yes. Pero ng panahon, God is a consuming fire. Ito yung severe aspect of God's nature. Yan yung nangyari po kay Abel at kay Cain. Kasi ginawa po ni Abel yung nararapat. The best offer he can give to God. Amen. Sana ganun din po tayo. Hindi po usapin ang bulsa. Kahit maliit yung meron ka, pero binigay mo ito ng willingness from the bottom of your heart, nakikita ng Lord yan. Amen. Pero kung kaya naman natin mabigay ng malaki, gawin natin. Anyway, sabi po, devouring fire. Ang Diyos na po dapat natin katakutan para siyang isang apoy na sumisila. Ang una po sinisila ng Panginoon sa atin kapag tayo may karumihan ay ang ating puso. Amen. Gusto niyang i-consume. Gusto niyang sunugin ang lahat ng mga mali sa ating buhay. Alam niyo, para ma-unite po ang isang bagay. No? Let's say, yung ginto, pag sinama, kailangan lusawin mo yan eh. Yes. Kailangan malusaw muna ang isang matigas na bagay para ito ay maihulma mo sa magandang anyo at release. Diba? Amen. Ang kwintas, kaya nga may kwintas, nilulusaw muna yan eh. Bago magawa isang magandang alahas. Same as in our heart. Your heart must be melted. Amen. Dapat papasunog muna tayo sa Panginoon Praise God. para yung puso natin talaga magkorting puso. Amen. Baka yung mga puso natin korting kwadrado na ano. May baku-baku na. No, let us. And God is awesome and terrible. Yes. Ibig sabihin niyan, kasindak-sindak. Kamangha-mangha. May gagawin kong kamangha-manghang bagay ang Diyos sa lugar nito. Amen. Hindi lang po sa lugar, maging doon sa mga sumasamba sa lugar na ito. Amen. Because God is awesome and terrible. Kanta tayo ng kanta, God is awesome, God is awesome. Alam niyo ba ibig sabihin na awesome? Kamangha-mangha. Kasindak-sindak. Hindi tayo tatakutin ng Lord. Kasindak-sindak yung gagawin sa iyo. Amen. Kamangha-mangha yung gagawin ng Diyos sa iyo. Amen. Pangat-palapat, no respecter of person. Ano ibig sabihin nito? Ang Lord po, hindi siya nagtatangi. Amen. Hindi ibig sabihin na yung matatalino lang yung binibigyan ng pansin ng Lord. Hindi po yung mayayaman lang o yung hindi. Ang Panginoon walang tinatangi. Sabay niya pinasisikat ang araw sa masama at mabuti. Sabay niya pinaulan sa masama at mabuti. Wala siyang pinipili. Pero ang tanging tinitignan ng Lord ay ang ating mga puso. Amen. Next slide, please. Yeah. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe, for our God is a consuming fire. Ako yung mga nilin, sige. Pwede mo lang ko yan. Yung mga supporting verse natin. Our God comes will not be silent apart of ours before Him and around Him a tempest rages. Okay. Supporting verse ko na paiksin ko lang po. And God is no partiality. Ayan, ito yung Acts 10:34. Then Peter began to speak, and I realized how true is that God does not show favoritism. No. Mercy. Having a reverential of God, giving Him the proper honor and respect due to Him. Magkaroon po talaga tayo ng isang mapagkumbaba, mapaggalang, inilalapit natin ang ating puso na tayo po ay we down ourselves before the Lord. We humble ourselves before the Lord. Amen. Yung humility. Respect dito yun. And number 2, humility. Yan po. Ang sinabi po humility, pagpapakumbaba. Ang ibig sabihin po ng humility,
ay pagpapakumbaba. Next slide na. In 2 Chronicles chapter 7:14, alam na natin po ito. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. 5 bagay po yung sinasabi rito ng Panginoon. Kung ang mga mamamayan daw po, kung ang akong bayan ay tatawag sa aking pangalan, magpapakumbaba, mananalangin, hahanapin ang aking muka, at tatalikuran ang kanilang mga kalumihan at kasalanan. Ano ang sabi ng Panginoon? Pakikinggan ko kayo dito sa langit. Amen. Sapagkat ang ating Ama ay nasa langit. At ang sabi niya, patatawarin ko ang inyong mga kasalanan. Ay, teka na. At ang pinakamaganda sa lahat, yung promise ng God, and I will heal their land.